Ang title po ng ating pong salita po ng Diyos po ngayon ay wala pong part 1, kundi po paninikluhod sa Ama. Amen? Kneeling before God the Father. Efeso chapter 3 verses 14 to 19, hindi po chapter 4, mali po yung chapter 4. It's about prayer of Apostle Paul. Amen? Ibig sabihin, as Paul ended chapter 3, bago man po tapusin ni Apostol Pablo ang kanya pong pananalita na ang bawat hentil at ang bawat Hudyo, kasama po tayo sa mga hentil, we as Filipinos belong to the Gentiles. At matapos ihayag ni Apostol Pablo na ang isang bagong tao, Jews and Gentiles, the Israel today. Kaya yung mga churches na magpo-post na naman at maglalagay ng flag sa kanilang pulpit ng Israel dahil nagkakaroon na naman dyan, I am one with Israel, check their hermeneutics. It is not faithfully correct because ang Genesis 12, ang katuparan niyan ay ang Ephesians chapter 2. The church today ay ang people of God. May mga elect dyan sa Israel, but Israel is no longer the people of God alone. Amen? Tingnan natin. Kaya dito sa FCC Manila, inihahatid namin yung buo. Ayaw naming ipahayag ang salita ng Diyos ng chop-chop. Alam niyo po ba yung chop-chop? Instead na ibigay sa iyo ang salita ng Diyos na kalahati lamang, pero ang in-order mo ay buo, we are bringing the whole counsel of God. Amen? Salamat sa bata. Sabi niya, amen. Tama ka, Pastor Mark. Praise God. Nag-a-agree sa akin ang anak ni Elder Martin at ni Sister Erica. Pakinggan niyo po itong sinabi ni Martin Luther nung panahon po ng Reformation. Ang sabi po niya patungkol sa panalangin. If I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. I have so much business I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Tignan po ninyo yung uhaw at pagkagutom ni Martin Luther nung sila ay nakikibaka sa mga maling katuruan ng Iglesia Katolika nung panahon ng Reformation. They are spending too much in prayer. Hindi po dahil wala silang magawa, kundi sa kanila pong pakikibaka, sa kanilang pakikipaglaban, sa kanila bilang isang mananampalataya na merong pong mga pakikibaka spiritually, lalo na nung panahon nila, they want to revive. Gusto nilang bumalik sa katapatan, sa salita ng Diyos, ano ang kanila pong ginugugol, saan nila nilalaan ang kanila pong pananalangin. Sa pananalangin, 3 hours a day, 3 oras sa loob ng isang araw, dahil, sabi niya, I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Amen? And here we are, Apostle Paul. Bago po tayo dumako sa chapter 4, he ended chapter 3 sa isang panalangin. The transition is prayer. Nagpapakita lamang po nito the essentiality or the vitality. Yung pong kahalagaan. Ika nga, importante na mahalaga pa ng pananalangin. Amen? Ito po ba ay totoo sa ating pong iglesia? Because the book of Ephesians o ang aklat po ng Epeso ay in-address ni Apostol Pablo sa isang iglesia. Tama po ba? Sa isang iglesia na kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hintil na ang tagapangulo ay ang ating Panginoong Hesus. Chapter 3. Amen? And we also, as Filipino Christian Church Manila, ay kabilang sa universal body, kabilang sa Catholic Church. And what does Catholic Church mean? Universal. Hindi po yung pong nating pananampalataya. Catholic means universal. Sa ating confession of faith, anong tawag dyan? Pangkalahatang iglesia. Yun lang naman po ibig sabihin ng Catholic. Pangkalahatan.
Amen? Itong maganda po, as a church, mamaya muna ang individual. As a church, as a family, dahil grupo ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Kumusta yung ating pong pagkauhaw at pagkagutom? Kagaya po ba tayo ng naunawaan ni Martin Luther na ang dami niyang gagawing trabaho, ang dami niyang gagawing pakikibaka at to the point na pinapahanting na siya ng Church of Rome at that time? Tayo po ba ay naninikluhod? Literal po itong naniniklod si Paul kasi nasa kulungan siya. Chapter 4 verse 1. Sa pananalangin. Amen? Kumusta po yung dami ng mga tao sa ating pong prayer meeting as a church? Or we are more than willing not to prioritize prayer sa ating iglesia. Amen? At isa po sa hindi pwede po nating mabura sa kasaysayan ng mga naging tapat throughout the history ng ating mananampalataya ay kung gaano po sila nagbababad sa pananalangin. Hindi po dahil wala po silang gagawing paghuhugas ng plato at pagluluto ng minor at magic sarap, kundi nakita nila na mayroong matinding pakikipaglaban at dalhin natin sa pakikibaka sa pananalangin. Amen? Sabi niya, if I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory. Ano ibig sabihin nun na the devil gets the victory? Nagsasubside. I have so much business. I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Kaya po sa ating pong binasa sa Efeso chapter 3 verses 14 to 17 hanggang 19 and ended with benediction, ano ang panimulang pananalangin ni Pablo? How Paul addressed God. Ang sabi po niya sa verses 14 to 15, mga kapatid, kaya't nakaluhod. Mahilig palang lumuhod si Apostol Pablo. Hindi ko sinasabi na dapat ang tama pong posisyon sa prayer ay pagluhod. No. Ito pala ang posisyon ni Apostol Pablo sapagkat siya nasa kulungan. He was at the prison. Nakaluhod. Amen? Kaya yung mga gustong lumuhod sa panalangin habang Lord's Day, go ahead. Baka naman tawanan nyo. Nakaluhod akong nananalangin sa Ama. Tignan nyo paano siya in-address. Ama. Father. Ibig sabihin, invoking the new relationship. Hindi na po siya estranghero. Hindi na po siya turista. Hindi na po siya foreigner. Siya na po ay anak ng Diyos. Kagaya din sa atin. Yung ating pong ina-address, tatay natin sa langit. Hindi bro. Kundi Father, ibig sabihin tagapangalaga na siyang pinagmumulan ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Amen? God is the author. God is the cause ng bawat pamilya. So tingnan po natin ano ang dalawang panalangin ni Pablo at bakit ganun yung panalangin po niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I be ready. Amen? Huwag muna po nating isipin sa kayo magse-celebrate mamaya ng Father's Day. Kung bang sa SM North, SM South, SM East, or SM West. Amen? Patapusin po muna ninyo ang youth class and Sunday class sa mga magse-celebrate. Unang panalangin, prayer. Pagkalooban kayo ng kapangyarihan. Pause for a while. Ang unang panalangin ni Apostol Pablo, if we will just realize, wala ba kayo napansin na puro spiritual na bagay ang panalangin ni Apostol Pablo? At wala ba kayong napansin na doon sa Lord's Prayer ay iisang linya lang ang nakatuon sa material at pisikal na bagay? Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. The rest is all about our Christian life. Amen?
So, ibig sabihin, higit sa material o pisikal na mga bagay dito sa lupa na kailangan natin bilang mananampalataya, aminado si Apostol Pablo na ang kanyang top priority, kapag sinabi nating top priority, hindi ibig sabihin dinidismiss niya ang pisikal na pangangailangan. Ang ibig sabihin, ang kanyang pinaka-top priority, ang kanyang pinakamataas na prioridad ay ang paglago at paglalim ng mga mananampalataya, which is reflected sa kanyang panalangin. Sabi niya dyan, pagkalooban kayo ng Ama ng kapangyarihan, duname, sa Greek, duname. Kapag sinabi pong kapangyarihan dyan, huwag nyo pong i-interpret siya na parang San Goku, Vegeta, Gohan, Gotenks. Na parang meron po kayong kapangyarihan. No! Ang ibig sabihin lang po ng duname in Greek ay strength to act, kalakasan upang gawin. That's all. Masyado po tayong naliligaw minsan. Akala natin pag duname, pinalapit ko si Tonton dito, tapos babagsak siya, tapos siya ay lulutang, at doon sa second floor, siya ay magkakaroon ng pakpak. No! Duname or dunamis, power, ay ibig sabihin lang yan, kakayanan upang gawin ang isang bagay. Ability to act. Kaya ang gandang i-check niyan sa original na lengguwahe. That's it. It is not something na mystical. Amen? Na parang ikaw ay nanood ng tinatawag na anime na may mga kapangyarihan. Or something na kapangyarihan na parang Pastor Mark kapag sinabi bang duname or dunamis o kapangyarihan, ibig sabihin man yan ay meron akong brilyante ng apoy, brilyante ng tubig, brilyante ng lupa, na kapag ginanyan ko siya, ibig sabihin ba nun, aatras siya? No! Di ba? Lalo pa yung mga manonood sa K-drama dyan ng high five. Di ba? Ang daming kapangyarihan dyan. So, ibig sabihin, humihingi si Apostol Pablo ng duname or dunamis power or strength or ability to act, kalakasan upang gawin ang isang bagay. Ano ang kanyang purpose? Upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao. Ano ibig sabihin ng panloob na pagkatao dyan? Yung ating pong mismong puso. The throne or the center ng ating pagkatao. Ang sabi ni Paul, kailangan natin ng kakayanan o lakas upang yung ating puso, yung ating sarili ay maisagawa ang mga bagay na patungkol sa pagsunod sa Diyos. At sino ang tutulong sa atin noon? Sa pamamagitan ng kanyang spirito. Anong ibig sabihin noon? We need God's strength. We need God's duname. The ability to act. Para saan? Sa ating mismong pagkatao. Sa ating mismong panloob. At saan manggagaling yon? Sa ating pong banal na spirito. Ibig sabihin, as a Christian, bilang mananampalataya, we are powerless kung wala ang strength sa pamamagitan at kaloob ng banal na spirito. Amen? Hindi natin, in short, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo kayang sundin ng Diyos kung hindi niya kayo bibigyan ng kalakasan o kakayanan. Amen? I hope clear yung salitang kapangyarihan dyan or duname or dunamis. Amen? At kapag meron tayong duname o kakayanan o kalakasan sa ating pong puso, the heart, yung mismong ating kaloob-looban, yung ating mismong pagkatao, ano ang magiging resulta? At upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya habang kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Kailangan pala natin ng kalakasan o kakayanan upang magawa ang pagsunod sa Diyos nang sa gayon, si Kristo na tumatahan na sa atin ay mas lalo pang makita,
mas lalo pa nating mas maranasan at mas lalo pa tayong umugat sa Kanya. Amen. Standing firm. Amen. Hindi tayo ngayon makakatatag. Hindi ngayon tayo makakatayo ng may katataghan at mas lalo pang uugat si Kristo sa atin kung wala ang lakas na kaloob na taglay na galing sa Diyos, banal na Espiritu. Amen? Ibig sabihin, hindi sinasabi dito ni Pablo nung sinabi niya na upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo, na wala sa atin si Kristo. No. Yung continuous, yung patuloy na araw-araw, lumalim kayo kay Kristo. Anong paglalim kay Kristo? Yung paglalim sa pagsunod sa Kanya, yung pagkauhaw sa Kanya, yung pananabik sa Kanya, yung pagiging committed sa Kanya, yung pagiging i-prioritize siya sa ating mga buhay. And what is the secret behind that? It is God's duname, God's strength, God's ability na available sa atin bilang mananampalataya. Amen? And you, as God's son, we as God's son, hindi po yan ipagdadamot ng Diyos. Avail it. Amen? Accessible. Application number 1. Mukha yatang mabilis tayo ngayon, Pastor Mark. Number 1. Ang hinihingi ni Apostol Pablo ay inner strength para si Kristo ay mas lalong tumahan sa ating pong mga buhay upang sa araw-araw ay mas lalo po nating masunod, maging prioritize at mas lalo po tayong maging asin at ilaw. Application number 1. Lubusang umasa sa Diyos, sapagkat ang Kanyang lakas na kaloob ang kailangan natin upang maisabuhay at tumatag ang pananampalataya sa Diyos. Amen? We cannot survive our Christian life apart from the strength of God. Amen? Mahina po tayo sa ating ganang sariling lakas. Kahit gaano tayo ka-accomplish, kahit gaano tayo ka-experience sa buhay, kahit gaano tayo katalino sa buhay, name it. Name all your achievements. Name all your academic achievements. Apart from the strength of God, duname, the ability to act, hindi po tayo magiging matatag sa buhay pananampalataya. Ang dami po nating mga kinakaharap na pagsubok. Minsan, asawa mo, pagsubok mo nga eh. Amen po ba? Mahina. Ulitin ko. Minsan nga, ang asawa mo, pagsubok. Amen? Meron nga magkakaibigan, 7 years na sila sa kanilang love life. Hindi pa sila nagpapakasal. Namumroblema siya sa kanyang fiancé. Buti na lang si Pastor Eman, hindi problema sa kanyang fiancé. Praise God. 7 years na sila, engaged na. Tumawag siya sa kanyang mga kaibigan. Grabe, ang layo-layo. Pinuntahan talaga ng kanyang mga kaibigan. 3 o 4. Ang susunod kasi ng engagement ay kasal. Yung lalaki nasa Southeast Asia, yung lalaki nasa Southeast Asia. Ay, yung babae nasa Southeast Asia, yung lalaki nasa Southeast Asia. Magkalayo, long distance relationship. Ang kanyang pagsubok ngayon, matutuloy ba ang kasal o hindi? Kasi magkaiba sila ng priority. Anong ibig sabihin nun? Katakot-takot ang ating haharapin na mga pagsubok sa buhay. Name it. Mula sa pera, mula sa emosyon, mula sa pamilya, mula sa mga kamag-anak, mula sa pagsunod sa Diyos. Amen? Ang sikreto ay ang kalakasang taglay na kaloob ng Diyos. Amen? Hindi po ba sumagi sa inyong isip na kayo ay natutuksong mag-give up? Amen?
Minsan, makikita mo na lang ang isang member, 10 taon nang di nag-a-attend. Ine-exaggerate ko na. Kasi pala may pagsubok na pinagdaraanan. Amen? Minsan, magugulat ka na lang yung katabi mo, wala na pala sa church, meron na palang pinagdaraanan. Tayo po mga Pilipino, magagaling po tayo pong ngumiti at tumawa, pero sa kabila po ng mga tawa at ngiti po natin, na dami na pala nating mga problema. So we should also be sensitive and discerning. Amen? Ang sabi nga po ni Jose Gabriel Ramos, hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Ang iba, ito ang maskara. Amen? So we need God's strength. Amen? Yung katabi mo, kinumusta mo na ba yan? Yung kapatid mo sa Panginoon, kinumusta mo na ba yan? Kapatid, na ano bang pinagdaraanan mo? Hindi bakit hayaan mong paglaanan kita ng panalangin? Amen? Tandaan po ninyo, itong inner strength na to upang mas lalong mahayag at mas lalo tayong tumibay, in-address ito ni Apostle Paul, not individually, but as a church. Amen? At kapag naman kinumusta po kayo ng inyong pastor, o kinumusta kayo ng mga kapatid sa pananampalataya, lalo na kung may pinagdaraanan kayo, magsalita naman kayo. Amen? Amen? Magsalita kayo. Sapagkat ang pagiging matatag sa pananampalataya ay hindi individual business. Magtigil-tigil tayo doon sa sinasabi natin, it's between me and the Lord. Hindi ko alam kung sino nagturo sa inyo yan. Patawarin yan ng Diyos kung sino nagturo niyan. Humaharap ka sa pagsubok, in-address ni Apostol Pablo sa community, kinumusta ka ng iyong mga leaders upang ikaw ay i-encourage, upang ikaw ay patatagin, tapos ayaw magsalita, then you will invoke, it's between me and the Lord. Iwan ko kung saan nyo pinagpupulot yan. Amen? This ideology should be dead. Kailangang mamatay na ang mga ganyan, na mga ganyang ideolohiya. Because corporate ito. Apostle Paul was addressing the Ephesian church. Amen? At ang bawat isang mananampalataya na merong pinagdaraanan upang makausad sa kanila pong pananampalataya, we need one another. Amen? Ang dami pong one another sa Bible, tama ba? Hindi niya sinabing love yourself. Sinabi niya love one another. Forgive one another. Be compassionate with one another. Help one another. Be compassionate. Kasi we are talking about your body. Community, komunidad ng mananampalataya. Amen? No man is an island in a church. Kung gusto mong lumago sa Diyos, pero gusto mong maging solo Christian, doon ka sa bundok. Huwag ka dito sa church. Amen? Nakakita na ba kayo na gusto nyong bumuo ng pamilya tapos nag-iisa ka lang? Ano yun? Amen? Tignan nyo sa Garden of Eden, mag-isa o dalawa? Adan, dumami ka kahit mag-isa ka. Ano yun? Community. Amen? Pangalawa, maging prioridad sa ating pananalangin ang paglalim, ang paglago at pagpapatibay ng ating pagsunod sa Diyos na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. FCC Manila, sa inyong mga pamilya, mga ama, mga ina, mga anak dito, ano yung laman ng panalangin nyo sa inyong mga tahanan? Ang dami-dami nyo nang ni-request, walang masama na i-request nyo lahat ng material at physical na bagay. Amen? Magkaroon ng magandang trabaho, ma-promote, maging executive secretary ni BBM, maging solicitor general para
para yung impeachment hindi na matuloy. At maging senador, naboboto doon sa 18 na ibinalik sa Kamara. Pero higit sa lahat na ating top priority, yung ating spiritual na paglago at pagsunod sa Diyos. Amen? Baka naman ang dami-dami nyo nang na-request na physical at mga material na bagay. Tapos, pagdating sa inyong pamilya, pagdating sa church, iisang sentence lang, spiritual growth. Pero 99.9 na parang safeguard about physical and material. Napaka-ironic niyan. Sa Tagalog, isang malaking kabalintunaan. Baligtad. Kailangan mas occupied tayo ng ating pagpapatibay at pagpapalago sa pananampalataya bilang isang iglesia. Secondary na lamang yung mga bagay na pang lupa. Pansinin nyo yung Lord's Day. Hindi ko sinasabi na hindi na natin asikasuhin ang mga bagay na pang lupa. Yung ating top priority. Nalilihis po tayo ng landas at naliligaw ang ating priority kung ang ating priority ay mga panglupa at hindi pa nga panglangit. Amen? Basahin nyo yung Matthew chapter 6. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. The rest, it's all about God's kingdom. It's all about God's righteousness. It's all about God's holiness. Amen? So anong laman ng ating mga pananalangin? Pastor Mark, wag mo na kaming tanungin sa laman ng aming mga panalangin sapagkat wala talaga kaming pananalangin. Ay naku, napakalaking kabalintunaan talaga yan. You are asking the wrong question. Amen? And after this, sa mga hindi pa nagpa-prioritize ng family prayer, amen? Go on. What are you waiting for? Amen? Ano pang iniintay mo? Ano pang inihintay ninyo? And sa church, lahat na po ng accessibility sa prayer meeting, mag-attend. Amen? Bakit isa lang narinig ko? Priority ba natin yung ating pong paglago bilang iglesia at bilang isa pong mananampalataya? Number 3, huwag umasang titibay at tatatag ang ating pananampalataya at mas lalalim ang ating pagsunod sa Diyos kung hindi natin gagamitin o isa sa pamuhay ang lakas na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen? Para-parehong lakas ang kaloob ng Diyos sa atin. Walang greater than, walang less than. Paano po tayo lalago? Maraming mga prayer requests ang spiritual growth. Tama? Wisdom, discernment, paglago sa family. Pero wala namang prayer life. Pero wala namang reading God's Word. Ano yun? Ano ba to? Naglulukuhan ba tayo? Di ba? Gusto mong makapasa. Gusto mong maging engineer, pero ayaw mo namang mag-enroll sa engineering department. Ano yun? Gusto mong maging teacher, pero ang course mo, ayaw mo namang maging doc major. Pumunta ka sa dentistry. Tapos gusto mo mag-let. Ano yun? Anong ibig sabihin nito? Kapag nag-pray ka about your spiritual growth as a family and as a church, do your part. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi yung pastor, ikaw nang bahala dyan. Parang sa Quiapo, ipag-pray mo to, bigyan kita 10 piso. May mga ganun pa sa Quiapo, alam mo ba ninyo? Intercessory Quiapo Prayer Commission. Binigyan ko na ng pangalan. Handun lang sila sa gilid-gilid. Pag wala ka ng time mag-pray, bibigyan mo sila ng 50 at 100. Kaya bisita rin pag may time. Huwag sa loob. Doon po sa mga mura doon. Amen? Hinihiling natin sa Diyos ang ating paglago. Ayaw nating umusad, pero may lakas namang kaloob na taglay ang Diyos na available sa atin.
tumatahan naman yung banal na Espiritu sa atin. Di ba? Hindi pwedeng sabihin ng isang mananampalataya na paulit-ulit na meron siyang inuulit na ginagawa and yet paulit-ulit walang pagbabago. Kabalintunaan ulit yan. Why? Merong God's strength eh. Merong duname, merong dunamis. Ayaw mo lang i-apply. Minsan, hanggang doon lang tayo sa admission of mistake. Lord, nagkamali ako. Pero yung aaminin natin na, Lord, gusto kong gawin ito, kailangan ko ng kalakasan mo. Ayaw natin yun. Bakit? Ayaw ba natin ng tunay na pagbabago na galing sa Diyos? Isang malaking kabalintunaan kung tayong mga mananampalataya ay ayaw natin at hindi natin prioridad ang mga ganitong mga bagay. At isa lang itong panalangin. Amen? Wala pa dito yung personal prayer, corporate prayer pa lang ito, mga kapatid. Patayin ng lumang ikaw, pagbabagong loob, sa pamagitan ng lakas na taglay ng Diyos upang si Kristo ang tunay na umupo sa iyong kalooban, buong pagkatao. Amen? We are surrounded sa mundo na ang daming mga tukso, ang daming mga temptation, ang daming mga nakakabuisit. Amen? Traffic lang. Amen? Minsan, yung mukha natin, pag tinignan natin sa salamin, nagkakaroon na tayo ng challenges. Uy, ikaw pala yan. Oo, ako to. Hanggat hindi, kung gusto natin ng tunay na pagbabago, ayan, yung lumang ikaw, yung hindi pasensyoso, yung tamad, yung ningas kugon o kung anumang mga bagay na kailangang mabago sa ating Christian life. Come on! Available ang God's strength, apply it, kill it, kill your lumang ikaw sa pamamagitan ng kaloob na lakas ng Diyos. You have that power. You have that dunamis. Amen? Kung saan kayo nahihirapan, admit ninyo at i-invoke ninyo yung lakas na kaloob ng Diyos. Amen? Nahirapan ba kayong magpatawad sa bawat isa? Rely on God's strength. Lord, hindi ko to kayang patawarin. 1,000,000 ng utang. Pero dahil ang sabi mo, kailangan kong magpatawad. Therefore, kailangan ko ng lakas ng loob. Amen? Meron na ba kayong long time na pag-aaway ng inyong mag-asawa, hindi nyo pinag-uusapan? Nagkaapot-apot na kayo, hindi nyo pa pinag-usapan? You need God's strength to settle anything na kung saan humahadlang sa inyong pong pananampalataya. Amen? Sa ating mga kabataan dyan, nahirapan ba kayo na mag-focus sa pag-aaral? Dahil ang sabi ng inyong mga dabarkads, huwag mong asikasuin ang iyong pag-aaral. Makakapasa ka din. Bigyan mo lang ng tsokolate ang iyong teacher. You need God's strength. Amen? Kailangan natin po ng lakas na kaloob ng Diyos upang tayo po ay umusad. Amen? Wala pong mananampalataya pong paatras. Nakakita na ba kayo ng kalendaryong pataas? Next year, 2024. And then next year, 2023. Wala, di ba? Ang mananampalataya sa kabila ng mga ups and down yan ay sumusulong. Yan ay naglo-look forward. Bakit? Dahil sa lakas na taglay ng Panginoong Hesus. Amen. At kung ang iyong dakilang pagsubok ay tumagal sa preaching, kailangan mo ng strength ng Diyos. Amen? Uulitin ko yon. Kung ang iyong pagsubok sa Lord's Day ay tumagal sa preaching dahil ang liit ng span of time mo, kailangan mo ng lakas na kaloob ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Amen? Wala pa nga tayong 2 hours dito na kagaya sa Infinity War 2018. Amen? And number 2, it's 10:06.
Pangalawang panalangin ni Paul. Actually, magandang panalangin ito. Dalangin ko na makaya ninyong arukin, increase wisdom, kasama lahat ng mga banal. Sino itong mga banal na to? Yung nasa Efeso at lahat throughout the ages. Ibig sabihin, pinapanalangin, una, ang panalangin ni Apostol Pablo ay inner strength upang mas lalong mahayag, makita, at maisapamuhay yung kalooban ni Kristo. Siya yung umupo sa ating pong sentro ng kalooban natin, ng ating puso. Pangalawang panalangin ni Pablo ay increase knowledge, increase wisdom, karunungan ng Diyos. Para lang ba sa kanyang sarili? Pansinin nyo, kasama ng lahat ng mga banal. Sino tong mga to? Mga mananampalataya sa Efeso. Tayo din. Ang tawag sa atin ng Diyos ay banal. Positionally and practically. Banal dahil ipinatong ni Kristo ang katwiran at kabanalan niya sa atin. Kapag sinabi, ikaw ba ay banal? Definitely yes. Sapagkat dalawang mukha ang kabanalan. Yung posisyon mo kay Kristo at yung pagsunod at pang-araw-araw na pagsunod mo kay Kristo. Ano ang dapat nating maarok? Yung luwang, haba, taas at lalim. Gumagamit si Apostol Pablo ng imahe ng tinatawag na architectural analogy. Sukat. Yung luwang, yung haba, taas, lalim. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ninyo ng increase. Kailangan ninyo ng tunay na pagkaunawa kung gaano katayog, kalalim, kamangha-mangha yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Sapagkat pinag-isa niya sa isang katawan ang mga Hudyo at mga Hentil. At lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kayang abutin ng kaalaman. Purpose. Para saan? Upang kayo mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos. Anong ibig sabihin nitong upang kayo ay mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos? Ibig sabihin, papunta tayo sa isang bagay na kaganapan. Papunta tayo sa ating tunay na sukdulan ng ating kaligtasan. Being matured. At hindi lang being matured, papunta doon sa glorified body, sa bagong langit at bagong lupa. Amen. Pero habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, every day as we live our Christian life, every day we need to grow. We need to be holy. We need to imitate God. We need to imitate Christ Jesus. Kaya kailangan natin ng increased wisdom and knowledge. Bakit increased wisdom and knowledge pagdating sa pag-ibig ni Kristo? Ang bilis nating makalimot. Amen? We are taking for granted the love of God. Amen? Nakakalimot tayo kung gaano katindi, kung gaano kalawak, kaluwang at kalalim yung pag-ibig ni Kristo na ginawa para sa ating mga makasalanan na walang ibang karapat dapat kundi ang puot ng Diyos. Amen? Nakakalimutan natin na dahil lamang sa awa at habag ng Diyos na pinag-isa niya ang mga Hentil at Hudyo na tayo hindi dati kabilang, pero ginawang kabilang ng Diyos. Dati tayo ay tagalabas, ginawang tagaloob ng Diyos. Na kung hindi namatay si Kristo at muling nabuhay at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Walang kaligtasan sa ating mga kasalanan. Walang iglesia. Wala ka ngayon. Walang pagbabago ng loob. Amen? Kaya naman, application number 1. Magutom, mauhaw at manabik sa karunungan ng Diyos. We need this God's wisdom, Lord. Remind yourself araw-araw sa pag-ibig ni Kristo. Are we still amazed to the amazing grace of God? Amen? Ang bilis nating matabunan sa lahat ng ating mga worries. Ang bilis nating matabunan sa lahat ng mga bagay na ating pong inaalala sa pang-araw-araw na buhay na tila baga kailangan natin po ng increase, wisdom and knowledge upang
manariwa araw-araw. Amen? Para mag-asawa, kailangan yung maging in love everyday sa bawat araw. Amen? Yung dati yung pinakasalan na 34, 24, 34, minsan hindi na ganoon ang vital statistics. Tama ba? Yung edad niyang pang 24, hindi niya na itsura ng pang 64. Tama po ba? And what is the secret upang kayo ay tumagal? Pag-ibig. Tama ba? And even sabi ni Paul sa unang Korinto, love, faith, hope. Ano ang magtatagal? Love. Anong klaseng love? Yung uri ng pag-ibig ni Kristo. Ano man ang ating pinagdaraanan bilang isang iglesia. Ano man ang ating pinagdaraanan bilang isang mananampalataya. Kahit saan ka man. Whether you are in a corporate world. Whether you are in a ecclesiastical setup. Always remind yourself sa lalim lawak ng pag-ibig ni Kristo para sa ating mga makasalanan. Amen? Bawal ang makalimot. Sariwain mo na despite of everything, kung ang lahat ng bagay ay tinalikuran at kung ang lahat ng bagay ay pinagkaitan ka, hindi ka niya kailanman pinagkaitan at pinagdamutan, bagamat hindi ka karapat-dapat, minahal ka niya. Amen? Sariwain at pagnilayan, pagbulayan ang lalim at lawak ng pag-ibig ni Jesus para sa atin upang mas lalong makausad sa mapaghamong buhay pananampalataya. Paano ito? Prayer din to ulit. Remember, our context is prayer. Amen? Mga kapatid, excited pa ba kayong makipagtagpo sa Diyos sa inyong pananalangin? Paano bang ang prayer life natin? Pabilisan o patagalan? Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong ano pa magagawa. Na yung Food Panda. Panginoon, marami pong salamat. Gusto kong mag-concentrate. Na yung Lazada. Panginoon, tagal mo. Katukin mo na. Kasalanan natin na hinayaan natin yung ingay ng mundo para wasakin at durugin yung katahimikan ng pagtatagpo ng Diyos sa atin. Amen? Pinahintulutan natin yung ingay ng lahat ng uri ng ingay, pati ingay ng kapitbahay, na sirain at wasakin. At akala natin, ang pinaka-the best na distressing ay yung sweet moment mo sa Diyos sa pananalangin. Amen? Nakakatulong sa distressing ang pagpunta sa Pacific Ocean at sa Mount Apo. Pero yung sweet moment mo sa Diyos, teka lang anak, honey pie, sweetie pie, huwag niyo muna akong istorbuhin. Kaya yung iba nagpapagawa ng prayer room. Di ba nyo napansin sa mga bayon? Sa mga seminary, may prayer room. Sinong nandoon? Mga nagchichismisan. Di ba? The sweetest moment. Kailan tayo huling lumuhod at nagbigay ng quality time sa Diyos? Amen? Minsan, ito rin ang isang malaking kabalintunaan. Nagrereklamo tayo sa ating mga junakis at mga asawa, wala na daw silang time para sa atin, correct? Tama ba? Pati sa mga kaibigan natin, minsan gusto na nating mag-rally sa EDSA dahil nakakalimutan na nilang magkaroon ng time at di umano'y bonding sa atin. And yet, pagdating sa iyong Ama na nasa langit, you're not giving quality time. Napakalaking kabalintunaan yan. Amen? Hindi kasi, Lord, busy ako. Alam naman ng Diyos ang kailangan ko eh. Really? Wala tayong communication. Hinayaan natin na yung ingay ng mundong ito, maingay na nga yung mundong ito, hinayaan natin yung ingay ng mundong ito ang sumira at magwasak ng pinaka-sweet moment natin sa Diyos. At libre, walang tax, walang taripa. Prayer.
Amen? Kailan kayo lumuhod? Kailan po tayo nag-give ng quality time? Baka yung iba pa sa atin, o baka isa atin, by schedule, wala. Daily dapat yan. Amen? Na kapag umiyak ka sa Diyos, one-on-one, hindi sasabihin na, oops, kulang ang iyak mo. Take one. Mali. Na kahit lumuhod ka sa Kanya, na kahit mangawa ka pa dyan sa Kanya, isang bulot mo lahat ng nararamdaman mo sa Kanya, go ahead. Napakasarap. Bakit? Kausap mo kasi yung ama mo eh. Tama? Yung ama na kapag sinabi niya na hindi ko itataboy lahat ng lumalapit sa akin, tama po ba? Tama o hindi mali? And yet, itong pinaka-basic, pinaka-sweetest hour, pinaka-importante, na ito mismo, apostol na to, 13 aklat sa New Testament ang sinulat. Ano ang kanyang ini-invoke? Pananalangin. Amen? Maging laman ng ating panalangin at maging prioridad ang paglalim at pagyakap at patuloy na pagkauwaw sa karunungan ng Diyos bilang mananampalataya. We need God's wisdom. Amen? Sa prayer natin. Hindi dapat mawala ang wisdom. Amen? Maraming crossroad sa buhay. Amen? Ba't ang tahimik nila? Huwag umasang lalago, titibay at magiging masunurin sa kalooban ng Diyos kung ang karunungan niya, God's Word, ay itatakwil at hindi isasabuhay. Amen? Hindi ko po alam ang quality ng ating prayer life. Sapagkat hindi po business ng iglesia na interviewin kayo. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Inner strength, increase wisdom. Bakit? Tumatag sa pananampalataya. Lumago ang ating pananampalataya nang sa gayon ang Panginoong Jesucristo mas lalong tumahan sa atin. Sa ating pong mga magulang, sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga kapwa mananampalataya. No one is exempted. Amen? And us, a church. Mga kapatid, tingnan nyo yung verse 20. And I will end this sa benediction ni Paul. Next week, chapter 4 na tayo. Tingnan yung benediction niya. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo, Jesus sa lahat ng saninlahi, magpakailanman. Amen.